Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. At sa episode na to, susubukan natin ang bagong labas na Hyundai Castin. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Habang umaandar tayo, pag-usapan muna natin yung labas, no? So kung familiar kayo sa Hyundai Stargazer, so mas malaki to sa Stargazer pero 7-seater pa rin. Ang makina nito 1.5 liter turbo, tapos ang transmission ay 8-speed automatic. Napakaganda ng design niya kasi yung grills niya, ang laki-laki na parang sporty, rugged yung design sa labas, pero pagpasok mo dito sa loob, shoot! Sabi sa inyo, shoot talaga. Kasi sobrang luxurious. As in, tingnan nyo yung mga upuan. Ang ganda-ganda niya, no? May mga quilted pa. Tapos yung sa likod, mayroon pang ottoman. Ibig sabihin yung may umaangat pa para sa legs mo, para parang natutulog ka na lang dun sa likod, oh, di ba? Meron din tong sunroof. Ayan, meron din sunroof sa likod. So, kompletos, ricados. Sa sides yung mga handles niya, no? Meron pang parang mga crisscross na silver. Ang gandang tignan. Sa ilalim, merong pagka-rugged kasi meron din dong matte finish sa bandang ilalim. Tapos makikita mo talaga sa side yung shape niya, no? Pang ano talaga, parang ginawa to para maging maluwag yung mga sasakay. Kasi ang laki. Tapos ang lapad din niya. Tapos sa likod, yung ilaw niya, no? Ang tawag nila parang airplane. Pero para sa akin, para siyang scene na magkadugtong pa sa gitna. Basta ano, maganda yung itsura nito. Ito na palagay ko yung susunod na generation ng mga MPV. Kumbaga, kasi 'di ba nasanay na tayo doon sa mga yung regular sized MPV kagaya ng Stargazer. So ito kasi, ito na yung next generation na palagay kong susunod na mauuso kasi nga mas maluwag, mas malaki. As in, tingnan mo, ang laki, hindi ko nga abot yung kabila, oh. Ang steering napakaganda. Ang instrument cluster niya digital, tapos ang laki-laki ng screen, 10.5 inches yata ito kung di ako nagkakamali. Ang shifter naman niya, wala nang stick shift, wala nang rotary, so pinipindot lang dito. Pipindutin mo lang yung drive, neutral o reverse, tapos electronic parking brake na rin siya. Sa space naman dito, sobrang luwag talaga, no? Pati likod, sobrang luwag. At kung kailangan mo ng maraming ilalagay, pwedeng itupi yung third row seats. Dito sa unahan, syempre ganun yan, luxurious yung design. So meron siyang mga leather dito sa ibabaw, merong mga brown stitchings kakulay niya, merong mga wood panel na ano, no, simpleng-simple pero ang gandang tingnan. Tapos meron din siyang parang silver accents, may mga piano black finish, tapos meron pa tong lalagyan ng mga gamit sa ilalim. So meron ka na ditong wireless charger sa ibabaw, meron kang cup holder sa ibabaw, pero may lalagyan ka pa doon sa ilalim, meron pang USB doon. Meron din siyang center console na maluwag sa loob. Ang manibela naman, leather wrap. Merong mga controls sa left side para sa infotainment system. Sa right side naman, controls para sa instrument cluster at cruise control. So far, napakatahimik dito sa cabin, no? Pero kamusta kaya ang performance nito? Uy! Pwede, ah. Uy! Ang lakas! Maganda batak nitong 1.5 liter turbo engine. So, ayos. Galing, ah. Tapos pagka kunwari, relax na driving ka lang, tahimik lang niya. Hindi ko naririnig yung mga noise sa labas. So sabi nila meron lang daw akong 15 minutes pagpasok ko dito sa test drive area. Iba talaga ang amoy pagka bagong sasakyan, ang bango-bango. Sa suspension, sobrang komportable nito. Design talaga to para sa comfort eh. Kasi hindi naman to SUV na kailangan ng medyo matigas-tigas ng konti. Tapos yung height niya hindi rin sobrang taas. So tamang-tama lang yung height niya. Sigurado kung hindi ka sasayad sa mga humps dito. Pero yung ride mo komportable pa rin. So body roll, so meron siya pero okay lang. Maganda rin yung sound insulation dito, no? Kasi yung kalsada hindi mga perfect, pero hindi ko halos siya rinig. Alam niyo, feel na feel ko tong sasakyan na to. Ang luwag-luwag kasi. At saka yung visibility niya, no? Kasi yung manibela niya medyo mababa. Wala ring umbok yung dito sa instrument cluster kasi mababa yung placement. So yung visibility mo napakaganda. Tapos pati yung gilid mo, ang lalaki ng mga side mirror. Yung likod, kitang-kita. Wala kang problema sa visibility. Ganda. Ganda ng hatak. Tapos meron pa nga rin pala itong drive modes, ha. So, ngayon, ito Eco. Try ko lang yung Eco. Grabe, malakas na nga yung Eco eh.
Syempre, sanay ako doon sa kotse naming MPV rin, di ba? Pero malakas na yung eco nito. Actually, baka nga pag ako gagamit ito, eco lang. Okay na. Try natin yung susunod na mode niya, no? Comfort. Mas malakas yung hatak. Pero alam mo yun, relax na relax pa rin yung makina niya. Manageable yung body roll. Lalo, hindi ka naman makipag-racing. Ganda. Anyway, siguro pag ako gagamit nito, comfort na lang pala. Kasi yung eco mode, kumbaga ano, mas maganda yung may konting push pa ng comfort eh. Pero may sport pa to. So, try natin ngayon yung sport. Grabe ah. Hindi mo na kailangan ng ano paddle shifters, okay na. Grabe, ang galing din niyang mag corner. Okay, so yung sport mode niya, no, meron ng fun factor, mag-e-enjoy ka na dito. Kahit ang laki-laki niya, pero 1.5 liter turbo lang, pero grabe ang hatak nito, maganda. Ganda. So yun, no, nung tinetesting ko kasi sa comfort mode, so hindi masyadong maingay yung makina. Dito, meron ng konting naririnig, pero relax pa rin sa totoo lang. So ano pa ba ibang modes niya? Oh, meron pang smart. So try natin tong smart. Parang comfort na, may hatak na. Nag-enjoy na ako dito, oh. Ganda, no? At saka yung upuan kasi niya, ang luwag-luwag. So parang ang luwag-luwag ng feeling mo, pero ano, hinahawakan ka pa rin niya sa place. Kasi yung bolstering niya, ito, kapit na kapit ka, pero maluwag. Kumbaga hindi siya nakaakap sa'yo, may space ka pa. Kumbaga pinapahinga ka pa. So mga ka-tandem, no, meron tong dalawang variants. Lalagay na lang namin dito sa screen, pati yung price. Ang masasabi ko lang sa inyo mga ka-tandem, no, maganda tong pang pamilya, luxurious actually. Kung kunwari ano, kung meron kang driver, the driver ka, tas gusto mo magre-relax lang, okay din tong Custin kasi nga naka-captain's chair siya. Tapos may tulin din. So ang aalamin na lang natin siguro dito kung matipid ba sa gasolina o kung ano man. Pero sa 1.5 liter kasi pag na-traffic ka, at least maliit yung makina mo, no? Pero kung kailangan mo ng performance, nandito naman yung turbo. So ang dami-dami pang mga specifications nito. Abangan nyo na lang ang complete review namin itong Custin. So ngayon, at least alam nyo na kung paano siyang i-drive, no? Yung mga features na lang, yun ang mga sa susunod na i-discuss natin. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.